Alright, magandang araw po at welcome. Ay alam po ninyo ito po ay ako ay natatawa dito sa nangyayari dito sa mga congressman, particular dito sa Committee on Government. Okay, na pinamumunuan itong si Attorney Congressman Joel Chua. Okay? Kasi, alam niyo ba, para bang hindi pa rin natututo itong mga congressman doon sa mga previous experiences nila doon sa mga nakaraang hearing, sapagkat kumakailan si VP Sara po ay pinatawag nila dyan para umaten, para tanungin ang problema. Yung ali pumunta naman ngayon, gusto ng mga congressman ay mag-take ng oath. Si VP Sara ang problema, hindi po nag-take ng oath si VP Sara dahil yung rules ng committee questionably. Dahil sabi ni VP Sara, ang rules ninyo ang dapat lang mag-take ng oath ay yung witness. At ako naman hindi witness, sabi ni VP Sara. Kaya tumanggi siya. O di wala magawa ito mga congressman, kundi hayaan na lang si VP Sara. Ayan po kasi. Magulo kasi ang rules nila. Okay? Magulo. Ay palibasa yung iba dyan, hindi naman abogado. Okay? Itong si VP Sara, abogado, kaya alam niya ang kanyang gagawin. O ngayon, ito na naman. Ito na naman ngayon. Nagpadala ng subpoena itong Committee on Good Government doon sa mga staff ng OBP. Yung iba, tumanggap, pumunta. Yung iba naman hindi tinanggap. Hindi natanggap. Dahil pakinggan nyo ito. Letter of Madam Fajarda, and her reason was he was not able to receive the subpoena. So, ito po yung letter niya I am writing to respectfully inform you that I was not able to receive the subpoena, which was attempted to be served last 8 November 2024. But if we look at the travel order of Attorney Fajarda, it was from 05 to 09 November 2024. So pwedeng wala pa siya kasi nasa travel pa siya. So how do we go about this, Mr. Chair? Comsec? Good afternoon, Your Honors. In relation to that, as a report, I would refer to my previous report earlier that despite personal service and their refusal to physically receive the subpoena, the Secretariat made the substituted service through the electronic mails of Attorney Zulaika Lopez and Attorney Sunshine Fajarda. And on the same date, on November 8, 2024, or on, it was a Friday, or Your Honor, after sending the electronic mail containing the subpoena ad testificandum, Your Honor, the Secretariat deemed it prudent to ensure that there would be a delivery receipt once it is actually successfully delivered by the house server. So at 1:42 p.m. on November 8, 2024, we received confirmation from the postmaster at ovp.gov.ph, the server of the Office of the Vice President, confirming that our email containing the subpoena ad testificandum has been delivered to the electronic mail of Attorney Sunshine Fajarda at sunshine.fajarda@ovp.gov.ph, Your Honor. Mr. Chairman, with the indulgence of Chairman ako. Yes, Congressman Dan Fernandez. Lagi na pong practice yan They refuse to accept the invitation. And this representation wanted to find out who that person is and who ordered him not to accept the invitation. May I, Your Honor? I just look into the report. On November 7, there was, on November 8, the person who refused to receive the subpoenas for Attorney Zulaika and Attorney Fajarda, per the report of the Legislative Service Bureau, it was certain Attorney Emily Torrentina from the Legislative Affairs Division of the OVP. Mr. Chairman, can we invite that person as well?
and for us to find out why babae ba siya? Oh, ma'am, andito po pala kayo. Why did you refuse to accept the ano? Your Honor, oath has not been administered. Thank you, Your Honor. Mr. Chairman, can we administer the oath of those first time that attended this hearing? Mr. Chair, Ipautan if I natin may. silang lahat. Comsec, pwede po ba paki-out na lahat sabay-sabay? Thank you, Your Honors. To all the resource persons, including Attorney Emily Torrentira, please stand up, including Attorney Emily Torrentira. But since you are willing to testify, Your Honor, and give your statements, Your Honor, it was requested that she will be giving her oath as well, Your Honor. Your Honor, if I may, respectfully, Please administer the oath first. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, Your Honor? I do. The oath has been administered for the resource persons, Ms. Rabago, Mr. Tenido, Attorney Sanchez, and Ms. Villa del Rey. However, Attorney Emily Torrentira refuses to take her oath, Your Honors. Mr. Chairman, I'm just wondering why attorney, what's the name of that that person? Attorney Emily Emily Torrentira, Your refused to Honor. raise her hand for the oath taking. Can we ask her why she refuses to take her oath? may I, Mr. Chair? You can Your all sit down, Honors. ma'am. Upo na po. Thank you. bakit Your daw po Honor. ayaw ninyo mag-take ng oath? No, Your Honor, I am not refusing to take the oath. Prior to being asked to take the oath, I was trying to explain, Your Honor, that I am not an invited resource person. Second, that I have only been asked now to explain why there was no receipt for subpoena for the persons who are not present here. That is what I am trying to say, Your Honors, respectfully. I just wanted to explain that as part of the Legal Affairs Division of the office, I wanted to explain why we did not receive. In accordance with the rules governing inquiries in aid of legislation, wherein the rules of court suppletorily applies, Rule 14 in relation to Rule 21 of the Rules of Court, Your Honors, personal service must be made to resource persons who are being issued subpoena. With that, Your Honor, they being not present in the office at that time, no person can receive on their behalf, and hence, there will be no proper service. Respectfully, Your Honors. Well, we accept that that guidelines, no, that you mentioned a while ago. But you all know that this is in aid of legislation, and the reason why we are trying to course this invitation to the office of the president, we discussed this lengthily already, and the testimony of Attorney Lopez is so important to us. And also si Pajarda. And I think, Mr. Chairman, with this kind of explanation that being manifested by Attorney Tolentino, as much as we accept that premise of her, but somehow we are all guided with moral decency, no? That somehow, sana na Sabi nitong committee secretary ng Good Government, sila daw po ay nagpadala ng subpoena, pero ang problema hindi tinanggap ng staff ng OBP. And then ngayon, pinag-usapan dyan. Bakit hindi tinanggap? Sabi ni Don Fernandez. Sabi ni Don Fernandez, sino ba yan? Sabi niya. Ipatawag natin. Eh ngayon, nagulat sila, andyan pala yung tao. Itong si Attorney Tolentino. Nagulat sila. Hindi ngayon ito na, no?
bago mag-start ng hearing, pinagtitik ng oath itong mga resource person. Ang problema itong attorney na hindi tinanggap yung subpoena ay ayaw mag-take ng oath. Dahil sabi niya, hindi naman siya yung pinatawag eh. May kotwira naman. Bakit nga naman siya mag-take ng oath? Hindi naman siya yung pinadala ng subpoena. Okay? Eh, siyempre, abogado rin eh. Kaya alam niya. Ngayon, ang problema dito kay Dan Fernandez, after mag-take ng oath ng iba, tinanong itong si Atty. Tolentino na hindi nag-take ng oath, bakit daw hindi tinanggap yung subpoena, bakit ayaw mag-take ng oath? Siyempre, nagpaliwanag yung staff ng OBP. Ang problema ito, pakinggan nyo. Attorney, Abolition. we will recognize you later because hindi po kayo nag-take ng oath. Okay na po. Mr. Chairman, You've already said your piece. Thank Mr. you, Your Chairman. Honor. Congressman may I Paduano, ask you're the recognized. good attorney, what is your role in this? You are not invited, but you are present at today's hearing, and you never take your oath. As Why? legal counsel. What is your presence? Mr. Chair, Your Honor, I am the Chief of Legal Affairs of the Office of the Vice President. So, I am here to represent the institution, Your Honor. so you are here to represent the institution. You should, before talking, you should take your oath. Because that is on record. You're a lawyer. You know that. You cannot speak unless until you take your oath. That's the rule, internal rules of this House and this committee. You cannot speak unless you take your oath. Or else, I will move to excuse you in this room. Eh, itong si Congressman, pangalan nito, yung palaging parang nagbiminupos, laging galit, lagi mainit ang ulo. Ito si Paduano. Ayan, Paduano, okay. Ito si Congressman Paduano, eh bigla na lang nagalit. Pinagalitan itong staff ng OBP, bakit daw nagsasalita? Eh di ba tinanong ni Dan Fernandez? Natural, magsasalita yung tao. Dahil tinanong eh. Pinaupo pa nga eh. Ang bira ito si Paduano. Pinagalitan yung tao. Di ba dapat ang pagagalitan niya itong si Dan Fernandez? Dahil si Dan Fernandez ang nagtanong. Alam ni Dan Fernandez na hindi nag-take ng 8 tao. Tapos sa rules nila dapat pag-take mo na para matanong. Yun ang rules nila eh. Pero si Dan Fernandez, kinausap. O, di sumagot. Ang problema si Paduano, bilang sabog. Bilang sumabog. Bakit ka nagsasalita? Hindi ka naman nating ng out. See? Yan ang problema dyan eh. Sila labo-labo. Labo-labo sila, hindi nila alam ang kanilang rules. Palibasa hindi mga abogado, kaya expected na ganun. Magulo. Ito namang chairman nila, na committee chairman na si Joel Chua, abogado yan. Pero parang aanga-anga dyan sa kanyang committee na pinamumunuan. Alos, Maria. Aanga-anga. Di ba dapat alam niya na bawal sa rules nila, bawal magsalita, bawal tanungin ang isang resource person o witness man yan na hindi nag-take ng oath. Di ba dapat stop nung tinanong ni Dan Fernandez, dapat ang ginawa ni Congressman Chua bilang chairman, pinigilan si Dan Fernandez. Ganun dapat eh. Para maayos. Diba? Alam niyo ako po ay madalas nanonood ng Quadcom hearing.
Halos lahat ng hearing ng Quadcom, nakasampung hearing na sila dyan. At maging itong Committee on Good Government, pinapanood ko rin yan, okay? Sa kakapanood ko ng hearing, kabisado ko na itong si Paduano. Laging galit, laging naninigaw, nambubuli, nanilisik ang mata, at laging nagbabanta ng contempt. Oh, ha? Pero ito, kabisado ko na. Kaya kung minsan, ako inis na inis. Busit na busit dito kay Paduano. Ha? Dahil kawawa naman itong mga tao na pinapakulong nila dyan, pinapahiya. Ikawawa naman, kaya minsan ako nabubusit dyan. Pero dahil sa may kapangyarihan sila, wala tayong magagawa. Kaya minsan dinadaan ko na lang sa tawa, sa jokes. Dinadaan ko lang sa tawa. Kaya sabi ko minsan, ano kaya pag ako nandyan sa loob at ako ay pinagalitan ni Paduano, pinahiya, binuli-buli. Alam nyo, kasi minsan natatawa tayo sapagkat itong si Paduano pag nagagalit, ay pilipilipit na. Pilipilipit na po ang kanyang dila. Sa sobrang galit niya, napapabilis ang kanyang mga pagbigkas ng salita, kaya pilipilipit na po. Ginagaya ko lang, kaya minsan nga sabi ni Paduano, Mitchelman. Kabisado ko na po itong si Congressman Paduano. Ang bira ito. Alam nyo diadaan lang natin sa tawa itong ating inis, ang ating pagkakabuisit dyan kay sa Quadcom na yan. Sa dami po ng kanilang mga pinapahaya dyan, tayo po naiinis na. Kaya, daanan na natin sa tawa. Entertainment kumbaga. Ang bira ito. Ganon. Kalain nyo tulad yan parang hindi pa rin sila natututo dyan. Alam nyo parang sa dami ng mga kamalian nila dyan na ginagawa nila, parang hindi pa rin sila natututo hanggang ngayon. Napapahaya na sila sa kanyang ginagawa. Patutuloy ang kanilang ginagawang hearing dyan, yung Quadcom, napupulaan na scripted. Okay? Yung kanilang integrity, sira na dahil sa kanilang mga kagagawan na may lumalampas na sa boundary. May mga nagsasabi na kanilang ginagawa parang na silang korte. Parang na silang korte, sabi ng ibang mga abogado. Dahil yung rules na dapat korte lang ang gumagawa ay ginagawa na rin nila. Ano ba? Kaya tulad yan, na-expose na naman sila. Mali. Okay? Kaya alam nyo, ay dapat talaga mag-ingat sila para hindi sila na magmukhang katawa-tawa. Hindi sila magmukhang comedy. Okay? Alam po ninyo, sa tingin ko yun po ay pang-asar ng Office of the Vice President dahil alam po nila na pag-uusapan nandyan, yung hindi pagtanggap ng subpoena ay pag-uusapan sigurado yan sa hearing. At totoo nga, pinag-usapan nga, alam ng OBP. At alam nyo, mga kababayan, ang reason kung bakit si BP Sara ay hindi uma-attend dyan, dahil alam niya, sabi niya, una pa lang, ang motibo nitong mga congressman kaya ginagawa yan ay politika. Naghahanap po sila ng ebidensya, kumbaga parang fishing, para sa impeachment na gagawin nila kay BP Sara. Ngayon, kung bakit ayaw umattend ni BP Sara, dahil alam ni BP Sara
na pag siya'y pumunta dyan, ang gagawin lang ng mga congressman, siya ay ipapahiya sa harap ng telebisyon. Okay? At alam ni VP Sara na ang tamang binyo para sagutin yung mga issue na yan ay COA. Sa COA lang. Dahil ang tinatalakay dyan ay confidential fund. At ang confidential fund, dapat hindi yan tinatalakay dyan sa harap ng publiko. Confidential fund nga eh. Ito pa, kung bakit napopulaan natin itong ginagawa ng mga congressman. Sa dami ng government agency na may confidential fund, katulad ng Office of the President, NBI, PNP, AFP, PDEA, may mga confidential fund yan. Pero bakit ang OBP lang ang kanilang hinahalongkat? Dahil sa politika. Okay? At yan po ay alam ni VP Sara. Ngayon, dahil nga alam ni VP Sara na ang tamang binyo ay COA, okay? At ang rules ng COA, sinusunod po ng OBP. Kaya kung mapapansin ninyo, malalaman ninyo mga kababayan, ang COA po satisfied doon sa response ng OBP. Pag mayroon problema ang pagsagot ng OBP doon sa pinapatupad ng COA, nagbibigay po ng notice of disallowance ang COA. Yan, ganyan po. At ang OBP naman, sinasagot nila ang requirements ng COA. Okay? Kaya, ang nangyayari, sinasapawan ng mga congressman ang trabaho ng COA. Kinukuha na nila. Pati nga yung confidential pa na yan, may kaso yan sa Supreme Court eh. Dinidinig yan dahil nga ito mga Makabayan Black, nagsampa ng kaso yan, nagpetition sa Supreme Court para magbigay ng kalinawagan itong Korte Suprema. At sinasagot yan doon ng OBP. Eh, nakakalungkot yan. Di ba? Yung ginagawa ng mga congressman, nakakalungkot yan dahil yung trabaho na dapat ang gumagawa ay COA at ang Supreme Court, pero hito sila. Okay?